Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. May ilang bahagi nung SONA ni Presidente na pinalakpakan ko rin naman. Lalo na yung mga punto niya tungkol sa foreign policy. Dahil in fairness kay Presidente, dun naman siya naiiba kay Duterte. Pumihit siya away from almost exclusively befriending China back to other countries, other capitals of the world. And tingin ko tamang direksyon iyan. Pero dun sa pagpasok nila sa hall at lalo na pagkatapos ng SONA at sila'y lumabas sa session hall dun sa House of Representatives, well, honestly din kasi hindi ko naman pakiramdam na magaling yung SONAng iniulat niya. Hindi lang sa Kongreso pero sa ating bayan. Hindi siya kompletong SONA, hindi siya ganap na makatotohanang SONA at wala pa rin konkretong, detalyadong plano sa anong gagawin ng administrasyon niya sa mga issue talaga na importante sa mamamayan. Yung issue ng presyo ng mga bilihin, yung issue ng korupsyon, kaya nga korupsyon kahit sa forma ng smuggling at economic sabotage, kaya nga nagmamahal ang pagkain. Yung issue ng public transportation, sa araw mismo ng SONA, kinailangan pang magwelga ng ating mga jeepney drivers at marami pang iba. So, talagang hindi satisfactory yung SONA niya. So, sa pagtatapos ng isang SONAng ganyan, of course, tatayo ako bilang pagrespeto sa opisina niya, pero hindi ko naramdamang deserved yung SONAng iyon ang pagpapalakpak. So, ganun lang naman yun. Naka-transmit lang ng Malacanang ng National Expenditure Program on NEP sa Kongreso the other day. At syempre, mauunang trabahuin niya ng House bago ma-transmit sa amin for our Senate work on it. Hindi iba fundamentally yung tingin ko dyan from last year na talagang nag-argue kami ni Senate Minority Leader Coco Pimentel laban dyan. Kasi ang Office of the President naman at pati ang Office of the Vice President, lalo na ang Department of Education, hindi naman sila intelligence gathering ng mga ahensya ng ating gobyerno. They are agencies which use the intelligence gathered and analyzed and transmitted to them by our intelligence gathering parts of government. At principally, nakalodge yan sa Department of National Defense, sa Armed Forces of the Philippines, pati sa Philippine National Police, of course, sa National Security Council. Kaya talaga hanggang sa huli, nung pagbotohan yung budget last year, Senator Coco and I were totally opposed to this unreasonable and disproportional increase in the confidential and intelligence fund ng mga opisinang ito. At sinubukan pa nga namin magpasok ng mga amyenda requiring these offices to present kumbaga a program of work sa Kongreso saan nila gagamitin ito. And regularly, in fact, if I remember correctly, quarterly, maghahain din sila ng ulat sa Kongreso din paano talaga nga nila ginastos ang kaperahang ito. Unfortunately, those amendments were removed during the BICAM Conference Committee meetings on the budget last year. Kaya wala kaming regular na monitoring dyan. The minority, the Senate minority, will probably have to ask these offices at pati ang Commission on Audit kung paano nga ito ginastos. Again, to buttress our arguments against providing not just large but even larger budgetary allocations for these items this year. Last year, nagawan din naming ma-realign at least yung bahagi ng confidential and intelligence funds sa line item budgets ng Department of Education. At mula nung nakaraang taon hanggang ngayon, kahit may opisyal na deklarasyon na si Presidente that the pandemic is over, andyan pa rin yung deep scarring, hindi lang sa ating ekonomiya, pati sa ating education system. Nabanggit mo nga yung shortage ng mga classrooms, kulang din tayo ng mga eskwelahan mismo, kulang pa tayo sa mga tamang sweldo at benepisyo sa ating mga guro at ang dami-dami pang ibang mga problema sa ating ongoing education crisis, yung learning loss na naranasan ng ating mga estudyante dahil sa pandemya. Hindi pa tapos yan, hindi pa talaga nagawa ng mga solusyon at lalong hindi pa napondohan yung mga solusyong iyan. So we actually have more rather than less arguments
to realign confidential and intelligence funds items for the Department of Education to line item budgets of the department. Hindi pa nga natin napag-uusapan na sa kabila ng maraming problema na dapat bigyan ng prioridad at pondo ng Department of Education, may iba pang mga ginagawa tulad ng di umanong red tagging sa mga guro. No? So, mali yung priorities, maya't maya na ipinapakita ng department. And this larger confidential and intelligence fund request is another wrong priority of theirs. Well, patuloy na asahan ng ating publiko na yung aming Senate minority, kaming lahat na dalawa, ay patuloy na magiging aktibo, mag-intervene talaga sa mga mahalagang panukalang batas, magiging aktibo sa mga importanteng investigasyon dito sa Senado, patuloy na makikialam sa ating budget. Kaya nga nung nakaraang unang taon pa lang ng aming pagiging minority dito sa Senate ay aktibo kami dun sa pag-imbestiga nung mga sunod-sunod na sugar fiasco, kaya nakapaglabas pa kami ng minority report. Ginunita namin yung anibersaryo ng martial law. Yun na nga, tulad ng pinag-usapan natin, aktibo talaga kaming nagdebate laban sa unreasonable confidential and intelligence funds. At nitong huli, gaya din ang napag-usapan natin, talagang nagdebate kami laban sa Maharlika Fund. And personal ko ring inaasahan na yung aming pagtrabaho dito bilang minority sa loob ng Senado ay patuloy na magiging mahalaga sa trabaho namin bilang oposisyon sa labas ng Senado. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.